Mga kapatid, tayo muli nagbabalik sa ating gawain o sa ating kapahayagan mula sa magandang balita, Biblia. Bago tayo magpatuloy mga kapatid, tayo magpasalamat sa Ama, sa Anak at sa Banal ni Espiritu Santo sa nawa't sa nawa. Mga kapatid, ating pag-usapan o ating pag-aralan, ano ang ibig sabihin na magkaroon ng pagkatakot sa Diyos? Dito matutunghayan natin kung ano ba ang ibig sabihin na magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Mga kapatid, bagamat alam natin at napapanood natin sa social media na nangyayari sa panahon natin, lalo na yung bawat bansa na nagkakaroon ng girian, ito'y mga palatandaan lamang mga kapatid sapagkat hindi pa to ang katapusan. Ito'y mga palatandaan pa lamang na malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya oras na mga kapatid na tayo ay magkaroon ng pagkatakot sa Diyos. Dito natin tunghayan at dito natin pag-aralan. Bago tayo magpatuloy, tayo magbigay ng maiksing panalangin sa Ama, sa Anak at sa Banal ni Espiritu Santo sa nawa't sa nawa. Mga kapatid, tayo po'y manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo, paghariin nawa ang iyong kaharian dito sa lupa tulad sa langit. Amang Diyos, dumadalangin po kami sa oras na ito sa pamagitan lamang ng Panginoong Kristo at kasapagabay ng Banal ni Espiritu Santo. Sapagkat ikaw ang aming Ama, ang siyang nakakaalam ng mangyayari sa hinaharap, at ikaw ang aming Ama, ang siyang nakatakda na nakakaalam ng pagbabalik ng iyong bugtong na anak, walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Amang Diyos, dumadalangin po kami sa oras ito, pinupurihan ka namin. Nawa pagpalain, nawa kami ng pagkaing spiritual o physical man na pangangailangan namin sa pang-araw-araw. At nawa, kaligtasan nawa ang ibigay nyo sa bawat isa mula sa iyong papawid, pandagat o ng panlupa man. Lalo-lalo na po, Amang Diyos, ang mga nangyayari sa bawat bansa. Lalo-lalo na rin po sa iyong bansang lunsod na minamahal, walang iba kundi ang Israel o Jerusalem. Ama, anuman ang katotohanan sa bawat kaguluhan sa mundong ito, kayo lamang ang nakakaalam. Nawa idigtas nawa ang iyong mga anak na nananampalataya sa inyo sa pamagitan lamang ng Panginoong Kristo. At ang bawat isa na naiipit at na nawawalan ng buhay dahil sa pagsabog ng bawat bansa na nagagantihan o nagbabatuhan ng mga nakamamatay na bomba. Amang Diyos, idinadalangin ko po ang bawat isa, nawa kahabagat patawarin niyo po kami mga tao habang kami nabubuhay sa mundong to. Patawarin niyo po ang nagdudulot ng gera sa bawat bansa. Alam po namin o alam po ninyo kung sino ba talaga ang siyang nangunguna kung bakit nagkakaroon ng kaguluhan sa mundong ito. Ama, iligtas nawa ang bawat isa sa pangalan lamang ng Panginoong Kristo at ilayo nawa sa kapahamakan ng bawat isa. Ang lahat ito ay aking hiningi at dalangin sa inyo, Ama, sa pamagitan lamang ng Panginoong Kristo at kasapagabay ng Banal ni Espiritu Santo. Maraming salamat po, Ama, Anak at Banal ni Espiritu Santo sa nawa't sa nawa. So mga kapatid, tayo na po ay magpatuloy sa ating gawain o sa ating kapahayagan mula sa magandang balita, Biblia. Ngayong pag-usapan natin o pag-aralan natin, ano ang ibig sabihin na magkaroon ng pagkatakot sa Diyos? Dito makikita natin, para sa isang hindi mananampalataya, ang pagkatakot sa Diyos ay takot dahil sa paghuhukom ng Diyos at sa walang hanggang kamatayan sa impyerno na siyang walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Ganito po ang sinasabi sa talata Lucas 12:5, mga kapatid. Sasabihin ko sa iyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo yaong pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihan pang magbulid sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. So dito mga kapatid, pinapaalam sa atin ng anak ng Diyos, walang iba kundi ang Panginoong Kristo, na dapat magkaroon tayo ng takot sa Ama na may kapangyarihang kunin ang ating buhay at may kapangyarihan itapon tayo sa impyerno, mga kapatid. Ito ang babala ng Panginoong Kristo sa ating mga tao na magkaroon tayo ng takot sa Diyos kung sino ang siyang nagbigay sa atin ng buhay sa mundong ito. So ano ang dapat nating gawin, mga kapatid?
Ano ang dapat nating gawin? Dito na dapat magkaroon tayo ng takot. Ano ba ang mangyayari sa atin kung di tayo magkaroon ng takot sa Diyos? Basahin natin ang talata Hebreo 10:31. Ganito ang sinasabi, mga kapatid. Kakilakilabot ang hatol ng Diyos na buhay sa mga taong gumagawa ng ganito. So dito, mga kapatid, nakakatakot, mga kapatid. Nakakatakot at kakilakilabot ang hatol ng Diyos na buhay sa mga taong walang takot sa Kanya. Bakit? Kasi nga, kung wala kang takot sa Diyos, mga kapatid, patuloy kang gumagawa ng pagkakasala sa Kanyang paningin. Nabubuhay ang isang tao sa kasamaan dahil wala siyang takot sa Diyos, mga kapatid. Kaya ang hahantungan, mga kapatid, di ba? Sabi rito, kakilakilabot ang hatol ng Diyos. Saan ba yun, mga kapatid? Doon po sa impyerno, kung saan naglagalablab ng apoy doon na talagang mararamdaman mo ang sakit, mga kapatid. Kaya magkaroon tayo ng takot sa Diyos. So tuloy, mga kapatid, tuloy natin. Para sa mananampalataya, ang pagkatakot sa Diyos ay kakaiba. Amen. Glory to God. Bilang sa mga Kristiyano, iba ang kahulugan ng pagkatakot sa Diyos. Ibig sabihin, ang isang Kristiyano ay takot sa Diyos dahil ay alam ng Kristiyano na ayaw ng Diyos sa mga gumagawa ng kasamaan, sa mga taong nakakilala na at patuloy pa rin na gumagawa ng kasalanan. Yun po ang may pagkatakot bilang isang Kristiyano, mga kapatid. So tuloy, ang pagkatakot ng pananampalataya sa Diyos ay isang banal na pagkatakot. Ano ang sinasabi sa Hebreo 12:28 hanggang 29? Ganito ang sinasabi, mga kapatid, ng talata. Kaya tayo'y magpasalamat sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya. May paggalang at pagkatakot sapagkat ang ating Diyos ay parang apoy na katutupok. Isipin nyo, mga kapatid. Isipin nyo. Ganun ang kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid. Tandaan natin, mga kapatid, yun ang kapangyarihan ng Diyos. Lahat kaya niyang gawin. At sabi ko nga, mga kapatid, di ba, ang Diyos Ama ay mahabagin, mapagmahal. Kaya pinipilit niya tayong magbago sa buhay natin. Pero dahil nga may kalayaan tayo, mga kapatid, tayo mismo ang magdidesisyon kung susunod tayo sa Kanyang kalooban. Kasi may kalayaan tayo, mga kapatid, eh. Pero isipin nyo, mga kapatid, balikan natin ang talata, mga kapatid. Kaya tayo'y magpasalamat sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig. Saan to, mga kapatid? Doon sa kaharian ng langit, mga kapatid. Sambahin natin ang Diyos na paraang kalugod-lugod sa Kanya. Dahil yun ang nais ng Ama, mga kapatid, na sambahin natin siya na kalugod-lugod sa Kanya, na may paggalang at pagkatakot sapagkat ang ating Diyos ay parang apoy na katutupok. Isipin niyo, mga kapatid. Diba? Isipin niyo, mga kapatid, kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid. Kung isipin natin, mga kapatid, kung sa gawin natin literal, di ba? Kung ang apoy, di ba, kapag nasunog ang isang bagay, di ba, talagang tinutupok niya, di ba? So ibig sabihin, ganon kalakas ang kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid. Ganon kalakas. So tuloy, mga kapatid, tuloy natin. Ang banal na pagkatakot at paggalang sa Diyos ang eksaktong kahulugan ng pagkatakot sa Diyos para sa mga Kristiyano. Amen. Glory to God, di ba? Bilang mga Kristiyano, ito yung pagkatakot sa Diyos na merong paggalang. May paggalang sa Diyos. Ang isang Kristiyano, mga kapatid, na mayroong takot sa Diyos ay may paggalang. Kasi bilang isang Kristiyano, ang Ama ang pinakamakapangyarihan sa lahat.
Bilang Kristiyano, siya yung Ama na nasa langit. Bilang anak ng Diyos sa pamagitan ng Panginoong Kristo, tandaan natin, tinawag tayong mga anak ng Diyos sa pamagitan ng Panginoong Kristo. Hindi ninuman, kundi nag-iisang anak ng Diyos. Yung namatay sa krus, walang iba kundi ang Panginoong Kristo, mga kapatid. At ang Panginoong Kristo ang isang nagpakilala sa makapangyariang Ama na nasa langit, mga kapatid. So tuloy, ito ang nagtutulak sa atin upang isuko ang ating buhay sa lumikha ng lahat ng sangkalawakan. Amen. Glory to God. Oras na tinanggap mo ang Panginoong Kristo sa buhay mo, lahat, mga kapatid, lahat isusuko mo na sa harapan ng Ama na nasa langit, mga kapatid. Sinasabi nga sa Kawikaan 1:7, ganito ang sinasabi ng talata. Ang pagkatakot kay Yahweh ay pasimula ng karunungan, ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. So dito, mga kapatid, pinapakita ng talata na ang pagkatakot sa makapangyarihan Diyos ay pasimula ng karunungan, mga kapatid. Kung meron kang takot sa Diyos, ito yung pasimula ng karunungan na ibinibigay sa iyo ng Ama, mga kapatid. Pero, sabi nga ng talata, tuloy natin, ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. So, ibig sabihin, sa mga mangmang na tinatawag, yung mga hindi naniniwala sa Diyos, wala sa kanilang halaga yung pag-aaral pagdating sa salita ng Diyos. Wala sa kanila yung, baliwala sa kanila yung, ayaw nila yung sinusuway sila ng Diyos sa paggawa ng kasalanan. Pero bilang mga Kristiyano, ang aral at ang mga saway ay kalugod-lugod sa Diyos, mga kapatid. Tandaan natin, kung tinatanggap natin yung aral ng Panginoong Kristo at nagpapasaway tayo, tinatanggap natin yung pagsaway ng Ama sa ating mga Kristiyano, mas nakalulugod yun dahil iniiwas lamang tayo sa paggawa ng kasalanan ng Ama, mga kapatid. Oras na sinuway ka ng Ama, ibig sabihin, ganun kanya kamahal, mga kapatid. Tandaan natin, kung gano'n niya inibig ang Panginoong Kristo, ay ganun din naman mas inibig tayo mga tao dahil tayo ay kanyang nilikha, mga kapatid. Yan natatandaan natin. At ang Ama ay nag-aantay lamang sa ating pagbabalik sa kanyang harapan sa pamagitan ng Panginoong Kristo, mga kapatid. So tuloy, hanggat hindi natin naunawaan kung sino ang Diyos at nagkaroon ng banal na pagkatakot sa Kanya, hindi tayo magkakaroon ng tunay na karunungan. Amen. Glory to God. Tandaan natin, mga kapatid, bago mo tanggap, sabi ko nga sa mga nakarang live streaming ko, na bago natin tanggapin ng Diyos, dapat natin kilalanin kung sino yung Ama, sino yung Anak, at sino yung banal na Espiritu Santo. Or sa tinanggap mo sila at naunawaan mo, doon papasok yung tunay na karunungan na ibibigay sa iyo ng Ama sa pamagitan ng Panginoong Kristo at kasapag-gabay ng banal na Espiritu Santo, mga kapatid. Yun yung karunungan na ipapaalam sa iyo ng banal na Espiritu Santo dahil yun ang kalooban ng Ama sa pamagitan ng Panginoong Kristo, mga kapatid. Yan natatandaan natin. So tuloy, ang tunay na karunungan ay bunga ng pagkaunawa kung sino ang Diyos at kung sino ang Diyos na siya ay banal at makatarungan. Tandaan natin, mga kapatid, ang Ama ang hahatol sa mga umuusig sa kanyang mga anak. Tandaan natin yan, mga kapatid. Ang Ama ang may karapatang humatol sa mga umuusig at pumatay sa mga hinirang ng Diyos. Tandaan natin yan, mga kapatid. So sinasabi sa Deuteronomio 10:12, ganito ang sinasabi ng talata, mga kapatid. Bayang Israel, ito ang nais sa inyo ni Yahweh. Magkaroon kayo ng takot sa Kanya. Lumakad sa Kanyang mga daan. Ibigin siya, paglingkuran ng buong puso, kaluluwa. Yan ang nais ng Ama na nasa langit, mga kapatid. Yan ang nais ng Ama na dapat natin, hindi lamang sa Israel, mga kapatid, kundi sa panahon natin, sa pangkalahatan, na dapat magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Hindi lang lamang, itong talata ito, mga kapatid, sa Deuteronomio, bilang lamang sa bayang Israel. Pero sa panahon natin kay Kristo, at dahil tayo ay nasa panahon ni Kristo, mga kapatid, dapat din tayong mga hintil ay magkaroon tayo ng takot
sa may lumalang, mga kapatid, sa nagbigay sa atin ng buhay. At lumakad tayo sa kanyang mga daan. Sino ba yung dapat natin lakaran, mga kapatid? 'Di ba? Sino yung dapat natin lakaran? Walang iba, ang Panginoong Kristo. Ano ba sinasabi sa talata, mga kapatid? 1:14-6, ganito sinasabi ng Panginoong Diyos. Daanan lang natin saglit, mga kapatid. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Ito ang nais ng Ama sa ating, mga kapatid. Nalakaran natin kung ano yung dinaanan ng Panginoong Kristo. Bakit? Kasi sa Panginoong Kristo natin matatagpuan ng katotohanan at ang buhay. At sa pamagitan din ng Panginoong Kristo, tayo'y makalalapit sa Ama. Tandaan natin yan, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid, tuloy natin. Basahin din natin, mga kapatid, ang Deuteronomio 20 hanggang 21 versikulo. Ito sinasabi, mga kapatid. "Magkaroon kayo ng takot kay Yahweh. Paglingkuran ninyo siya, huwag kayong hihiwalay sa kanya at ipahayag ninyo ang kanyang pangalan. Siya lamang ang dapat ninyong pag-ukulan ng pagpapuri o pagpupuri. Siya ang inyong Diyos, ang gumawa ng marami at kakilakilabot ng mga bagay na inyong nasaksihan." Amen. Glory to God, mga kapatid. Tandaan natin, mga kapatid, no? Dito, pinapaalam sa atin, bagamat itong aklat ng Deuteronomio ay para sa mga Israel, bagamat tayo ay nasa biyaya na tayo ng Panginoong Kristo, mga kapatid, dapat na rin natin ito tanggapin, mga kapatid. Itong aklat ng Deuteronomio, dapat na rin natin itong tanggapin sa buhay natin na magkaroon tayo ng takot sa makapangyarihang Diyos, mga kapatid. At siya lamang, at ang Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu Santo na dapat natin paglingkuran. At huwag na huwag tayo hihiwalay sa kanila, mga kapatid. At ipahayag natin ang kanyang pangalan, mga kapatid. Yan ang dapat natin gawin bilang mga tumanggap na sa Panginoong Kristo at nakakilala na sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo, mga kapatid. So tuloy, ang pagkatakot sa Diyos ay basihan ng ating paglakad sa kanyang katwiran, sa ating pag-ibig at paglilingkod sa kanya. Totoo naman, di ba? Kung mahal mo ang Diyos, mga kapatid, at inibig mo ang Panginoong Kristo, inibig mo na rin yung Ama na nasa langit at tinanggap mo na rin ibigin ng Banal na Espiritu Santo at ikaw mismo ang magpapasakop sa kanila, mga kapatid. Tandaan natin yan. So tuloy, pinakahuluganan ng iba ang pagkatakot sa Diyos, ang paggalang sa Diyos. Amen. Glory to God, mga kapatid. May ibang kahulugan ng iba ang pagkatakot sa Diyos ng paggalang sa Diyos. Habang ang paggalang ay kasama ng konsepto ng pagkatakot sa Diyos, ay merong pang mas malalim na kahulugan bukod rito, mga kapatid. Kasama sa biblikal na pagkatakot sa Diyos ang pag-unawa o pangunawa kung paano kinamuhian ng Diyos ang kasalanan at pagkatakot sa parusa niya sa kasalanan kahit na nasa buhay ng isang mananampalataya. Tandaan natin, mga kapatid, no? Oras na nananampalataya ka na at kumikilala ka na, ikaw ang dapat umiwas sa paggawa ng kasalanan. Ikaw mismo ang dapat matakot sa kaparusahan sa harapan ng Diyos. Tandaan natin, mga kapatid. Sabi ko nga no sa mga nakaraang live streaming ko, di ba? Hahatulan tayo ng Diyos ayon sa ating ginawa. Tandaan natin yan, mga kapatid. So tuloy, inilarawan ng Hebreo 12:5 hanggang 6 ay ganito sinasabi ng talata. Nalimutan ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyong bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob ninyo. Anak, huwag kang magwalang bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon, at huwag panghinaan ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya at pinapalo ang tinuturing niyang anak. So dito, mga kapatid, pinapaliwanag ni Apostol Pablo, sapagkat ito'y sulat ni Apostol Pablo sa mga Hebreo, bagamat nakarating na rin sa atin, sabagat bilang isang tao na tumanggap kay Kristo, dahil ang turo ng Apostol Pablo ay mula sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo.
bilang tayo tumanggap sa Kristo, bilang tayo tumanggap kay Kristo, sa Panginoon Kristo, dapat natin din tanggapin, mga kapatid, ng sinasabi ng talata. Ano ba yung sinasabi ng talata, mga kapatid? Balikan natin. Nalimutan na ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Tandaan natin, tinawag tayong mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Tandaan natin yan. Mga salitang nagpapalakas ng loob ninyo sa pamagitan ng Biblia, mga kapatid. Anak, sabi nga rito, mga kapatid, no? Anak, huwag kang magwalang bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon. So dito, mag-stay tayo rito, mga kapatid, no? Tandaan natin, mga kapatid, no? Tandaan natin, mga kapatid, iba yung sa merong pananampalataya na pinapalo ng Ama na nasa langit. At iba rin yung sa walang pananampalataya na ginigising ng Ama na nasa langit. Tandaan natin, mga kapatid, tandaan natin. So, pag-aralan natin maigi, mga kapatid. Bilang isang Kristiyano o bilang isang mananampalataya, minsan may mga testimony ako na napakinggan, mga kapatid, sa mga church na inaatinan ko. Excuse me. May mga testimony ako na napakinggan. Siyempre, nandun sila sa pulpito, tapos testimony na sabi nila, lagi nilang nasasabi, bahagya akong pinalo, sabi nung nagte-testimony. Bahagya akong pinalo ng Ama na nasa langit. Kaya ito ako ngayon, nagbalik at naglingkod na sa muli. Ibig sabihin, mga kapatid, ang punto nung sinasabi ng bahagya sang pinalo, ibig sabihin, mga kapatid, dati na siyang mananampalataya. Pero dahil nga hindi niya maiwasan ang paggawa ng kasalanan o nagpatuloy siya sa paggawa ng kasalanan, pinalo siya ng bahagya. Sabaga, pinalo raw siya ng bahagya ng Diyos. Nagkaroon siya ng pagsubok sa buhay. Yun yung tinatawag na pagpalo ng Diyos. Bibigyan kanya ng pagsubok sa buhay mo na sa mismo ay maaalala mo. Tandaan natin, yan ang nais ng Ama, mga kapatid. Na oras na kumilala ka na sa Ama, sa Anak at sa Banal ni Espiritu Santo, wag mo na silang tatalikuran, mga kapatid. Tandaan natin yan. Wag na natin tatalikuran oras na kinilala na natin at tinanggap natin sa buhay natin ang Ama, ang Anak at ang Banal ni Espiritu Santo. So ngayon, ito yung sinasabi ko, mga kapatid, sa hindi mananampalataya. Paano naman sa hindi mananampalataya? Ibig sabihin, mga kapatid, ganito kasimple, mga kapatid. Ito, kasabi lang to ng aking kapatid sa pananampalataya. No? Sabi niya, napatunayan ko talagang makapangyarihan ang prayer, kapatid, sabi niya. Kasi kinuwento niya nga sa akin na ilang buwan ko pinagdasal na sana mabuksan na ang kanyang kaisipan para sumama na sa aking pananampalataya. Ibig sabihin sa pagiging Kristiyano nga. Dahil nga Roman Catholic. Tandaan natin, mga kapatid, iba ang Roman Catholic at iba ang Kristiyano, mga kapatid. Tandaan natin, magkaiba yan, hindi yan magkapareho. Tandaan natin, mga kapatid. Bagamat inaangkin ng Roman Catholic yung aral ng Panginoon Kristo. Pero di ko na hahaba lang to, di ba? So, alam nyo naman, tinutukoy ko, ang Kristiyano, mga kapatid, ay sumusunod lamang sa Ama, sa Anak at sa Banal ni Espiritu Santo na hindi na dapat magkaroon pa ng imahe para marinig ng Ama na nasa langit. Tandaan natin yan, mga kapatid, yan ang pagkakaiba ng Roman Catholic at sa Kristiyano. So ngayon, pinagdasal niya raw, ilang buwan niya raw pinagdasal. So yun, sabaga, yung paggising sa asawa niya na sabaga parang sinabihan na siya na magbalik ka na sa akin, yung asawa niya mismo, mga kapatid, ang nagyakag sa kanya. Tara na, tagal mo naman gumising, sabi niya ganun. Tara na, magsamba na tayo, sabi niya. Nagulat siya, dali-dali raw siya naligo, tagbihis.
Di ba? Kapag mga kapatid, merong pagkatawag at merong sa pagkagising na ginagawa ng Diyos pagdating sa mga hindi mananampalataya. Tandaan natin yan mga kapatid. Minsan, meron namang pangyayari mga kapatid sa hindi mananampalataya na talagang ipararandam ng Diyos na dapat ka nang bumalik sa akin. Yan ang ginagawa ng Ama na nasa langit. Talagang ipararandam niya doon sa taong yung nais niya bumalik sa Kanya. Tandaan natin yan mga kapatid. Sa inyong lingkod, sabi ko nga sa inyo, di ba, samba ako nang galing, di ba? Doon ako sa kabilang panig. Di ba? Oh. Sinagot ng Panginoon Kristo, sinagot ng Ama sa pamagitan ng anak ang aking katanungan, at ito ako ngayon sa inyong harapan mga kapatid. Bagamat hindi ako pinalo, habaga naghahanap tayo ng katotohanan, nag-aaral tayo ng katotohanan, hindi man ako pinalo, pero ipinakita niya sa akin yung katotohanan. Tandaan natin yan mga kapatid. So tuloy mga kapatid, no? Tuloy. Inilarawan, mga kapatid, no? Nandito na tayo sa no? Inilarawan sa Hebreo 12:5 hanggang 6, no? So tuloy natin yung 7:8, sabi nga ng 7:8, ganito sinasabi mga kapatid. Tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama, sapagkat ito'y nagpapakilalang kayo'y inari ng Diyos sa kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi itinutuwid ng kanyang ama? Kung ang pagtutuwid na ginagawa sa lahat ng anak ay di gawin sa inyo, hindi kayo tunay na anak, kundi mga anak sa labas. So dito mga kapatid, pinapaintindi sa atin ni Apostol Pablo pagdating, no, kung paano magtuwid ang Ama na nasa langit. Tandaan natin yan mga kapatid. Sabi nga niya rito, no, sa baba, no, kung di ka itinutuwid ng Ama na kung di ka tinutuwid, hindi kayo tunay na anak, kundi mga anak kayo sa labas mga kapatid. Tandaan natin. Kailangan pag tinuwid tayo ng Ama na nasa langit, dapat tayong sumunod sa Kanya mga kapatid. Wag nating baliwalain yung pagtutuwid sa atin ng Ama na nasa langit. Tandaan natin yan mga kapatid. So tuloy, kung paano dinidisiplina ng Diyos ang isang mananampalataya. Dito pinapakita, doon nga mga kapatid, no, sa Hebreo 12:5, 6 hanggang 7:8, doon pinapakita kung paano tayo dinidisiplina ng Ama na nasa langit, na dapat natin tanggapin sa buhay natin ang kanyang pagdidisiplina. Kasi bakit? Kasi inaari tayo bilang mga anak niya. Tandaan natin, tinawag tayong mga anak ng Diyos sa pamagitan ng kanyang anak na namatay sa krus. At tinanggap tayo bilang mga anak ng Diyos na nung sumampalataya tayo sa kanyang kaisa-isang bugtong na anak. Tandaan natin yan mga kapatid. So tuloy mga kapatid, kahit ginagawa ito ng Diyos dahil sa kanyang pag-ibig, Hebreo 12:6, ito sinasabi mga kapatid, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya. Isipin nyo mga kapatid, at pinapalo at itinuturing niyang anak. Ibig sabihin mga kapatid, bilang mga Kristiyano mga kapatid, dapat nating tanggapin yung pagtutuwid ng Diyos at ang pagpalo niya sa atin. Bakit? Kasi ganun tayo kamahal ng Diyos eh. Ayaw ng Diyos na tayo mapahamak sa darating ng paghuhukom mga kapatid. Ito isa rin pa rin pagkatakot na bagay. Tuloy natin mga kapatid, bilang mga anak, ang pagkatakot sa pagdidisiplina ng ating mga magulang ang siyang pumipigil sa atin upang upang gumawa ng hindi ayon sa kanilang kagustuhan, di ba? Ayaw ng Ama na nasa langit na magpatuloy tayong gumawa ng kasalanan. Ayaw ng Ama yun eh. Kaya nga ibinigay na sa atin yung banal na salita o ang Biblia. Di ba, mga kapatid? Yun ang ano sa atin mga kapatid. Yun ang instrumento ng Ama na nasa langit para makilala natin siya ng lubos sa pamagitan ng anak at sa pamagitan ng gabay ng banal na Espiritu Santo, na basahin natin, pag-aralan natin ang kanyang mga salita gamit ang banal na aklat mga kapatid. Tandaan natin yan. So tuloy,
Totoo rin ito sa ating relasyon sa ating Diyos Ama sa langit, di ba? Sabaga mga kapatid, no, kung ang magulang nga, mga kapatid, dito sa lupa, nagkakaroon tayo ng takot pag tayo ay pinagsasabihan, o sabaga, alam natin na sila ay magagalit kapag sinuway natin ang kanilang kagustuhan. Ganon din naman, no, mga kapatid, sa paningin ng Diyos, tandaan natin. Kung tayo nga ay sumusunod sa ating sa ating mga magulang, bakit ang Diyos, 'di ba? Bakit hindi pa sa Diyos, 'di ba? Mas higit tayo magkaroon ng takot sa Diyos dahil sa yung may kapangyarihan. Sabi nga nung talata sa una, 'di ba? Sa Lucas, sabi nga rito sa Lucas 12:5, 'di ba? Sabi rito mga kapatid, di ba? Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo, yaong pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihang pang magbulid sa impyerno. Isipin nyo mga kapatid. Yun, di ba? Kung tayo ay natatakot sa ating magulang dito sa lupa, mas matakot tayo doon sa langit. Yung ating Ama na nasa langit, yun ang mas katakutan natin. Sabi nga ng Panginoong Kristo, di ba? Na may kakayahan na itapon ka sa impyerno. Diba? Pero ayaw nga ng Ama yun eh. Diba? Ayaw nga ng Ama na gawin niya sa ating mga tao yun dahil, mga kapatid, ganun tayo kamahal ng Diyos. Kaya nga ibinigay niya ang kanyang kahit sa isang bugtong na anak eh. Diba? Ang linaw eh. Kung sino mang sumampalataya sa kanya para hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang nais ng Ama sa ating mga tao. So tuloy mga kapatid, tuloy natin. Kailangan natin katakutan ng kanyang pagdidisiplina at magnasa na mamuhay ng kalugod-lugod sa kanya. Yun lang naman ang nais ng Ama sa ating mga tao mga kapatid eh. Na maging tayo mga kapatid, maging masunurin tayo sa kanyang kalooban. Huwag tayo maging pasaway. Di ba? Yan ang kung sa magulang mo nga sumusunod ka, bakit hindi rin sa Diyos, di ba? Yung Diyos ngayon nagbibigay lahat ng pangangailangan mo eh. Ang Diyos ang nakakaalam kung saan kanya ilalagay. Ang Diyos ang nakakaalam kung hanggang kailan ka sa mundong ito. Di ba? So tuloy, hindi dapat matakot ang mananampalataya sa Diyos dahil sa kanyang pagpaparusa. Totoo naman, di ba? Sabaga mga kapatid, pagdating sa pagpaparusa mga kapatid, hindi dapat natin katakutan yun eh. Kasi kaya lang naman tayo pinarurusahan para ituwid ang ating maling paggawa sa kanyang paningin mga kapatid. Tandaan natin, sabaga itinutuwid kanya bilang isang anak. Kaya bilang isang mananampalataya, hindi dapat tayo matakot, no, sa pagtutuwid ng Ama na nasa langit. So tuloy, walang dahilan upang matakot tayo sa kanya sa ganitong paraan. Amen. Glory to God. Totoo naman, di ba? Walang dahilan, di ba? Sabaga, itinatama ka lang eh. Itinatama ka ng Ama na nasa langit. So tuloy, ipinangako niya sa atin na walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Totoo naman. Basahin natin mga kapatid. Roma 8:38 hanggang 39. Ganito sinasabi ng talata mga kapatid. Sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan at kalaliman, o ang alimang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos, pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Isipin niyo mga kapatid, di ba? Or sa tinanggap mo sa buhay mo si Kristo mga kapatid, hindi ka na mahihiwalay sa pagmamahal ng Ama na nasa langit. Tandaan natin. Ang linaw sinasabi ng Panginoon Kristo mga kapatid, di ba? Kung sino man ang tumanggap sa akin, sabi nga niya, ay siya rin tumanggap sa nagsugo sa kanya. Sino ba yung nagsugo sa anak, di ba? Walang iba kundi ang Ama na nasa langit. At yun, oras na tinanggap natin si Kristo sa buhay natin mga kapatid, hindi tayo mahihiwalay sa Diyos Ama. Maliban na lang kung ikaw mismo ang hihiwalay, kung ikaw mismo ang pupipili ng pagkahiwalay sa Kanya.
Siyempre, masasaktan yung ama. Bakit? Kasi nga, nasa kanya ka na eh. Di ba? Tapos bigla ka na lang lalayas. Di ba? Pero mag-aantay at mag-aantay ang ama na nasa langit. Bagamat hindi ko sinasabi, mga kapatid, hindi ko sinasabi na dapat natin gawin yun na sabaga, iwanan natin. Wag. Mas paghigpitin natin pagkahawak natin sa Diyos dahil ganun tayo kamahal ng Diyos. Tandaan natin, mga kapatid. So tuloy. Sabaga, sinasabi ko lang kanina, mga kapatid, na may mga taong nakakilala na pero bigla na lang lalayo, bigla na lang hindi na pupunta sa Bible study, hindi na magsasamba. Sabaga, parang hindi natin alam kung anong dahilan niya, pero ang ama nag-aantay pa rin yan eh. Nag-aantay pa rin sa iyong pagbabalik na alam niya na magsisisi ka sa kabila ng tinalikuran mo siya. Bagamat hindi ko sinasabi na dapat gawin ng isang tao yun. Bagamat may mga tao na ganun nang nangyayari. Pero, mga kapatid, nung bumalik sila, talagang lubos ang kanilang paglilingkod. Talagang babawi sila. Sa kanilang pagbabalik, talagang ibubuhos na nila ang kanilang pagsisisi. Talagang ibubuhos nila ang kanilang buhay sa paglilingkod, mga kapatid. May mga ganung pangyayari sa buhay ng isang tao. So tuloy, ipinangako niya sa atin na hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Ito yung ating makikita sa Hebreo 13:5. Dito sinasabi, mga kapatid, ng talata. Huwag kayong magmukhang salapi. Masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. So dito, mga kapatid, no? Dito, pinapangaralan niya, pinapaalam niya sa ating mga Kristiyano at sa mga hindi mananampalataya, mga kapatid. Bagamat ang nais niya sa mga hindi mananampalataya ay kumilala. Tandaan natin, ha? Yun ang nais ng Ama, magbalik loob sa Kanya. Bagamat itong talata na ito, mga kapatid, ay patungkol din naman, mga kapatid, sa mga nakakakilala sa Kanya, sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo. Sinabi nga ng talata, huwag kayong magmukhang salapi. Masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. So dito pinapakita, mga kapatid, no, na huwag kayong magmukhang salapi. O ibig sabihin, huwag kayong maging matakaw, no, sa paggawa ng kasalanan. Huwag, sapagkat talikuran yung paggawa ng kasalanan. In literal, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Bakit? Kasi yung kayamanan dito sa lupa, ninanakaw, nawawala, sabaga, kinakalawang. Mas maigi pang mag-impok tayo ng kayamanan doon sa langit. Tandaan natin yan, mga kapatid. Oras na nag-impok ka ng kayamanan sa langit, hindi ka pababayaan ng Ama na nasa langit. Tandaan natin yan, mga kapatid. Yan ang nais ng Ama sa ating mga tao. Nawa, mga kapatid, ito'y patungkol sa, ito, mga kapatid, no, yung talata na yon sa Hebreo 13:5 ay patungkol sa mga mananampalataya at nais niya rin iparating ito sa mga hindi mananampalataya. Tandaan natin, yung mga hindi kumikilala, nandoon sila sa sanlibutan na patuloy na paggawa. Mas nag-iipon sila ng kasalanan kesa talikdan nila ang pag-iipon ng kasalanan. Mas tinatanggap nila yung mag-ipon ng salapi o mag-ipon ng pagkakasala sa paningin ng Diyos. Kaya nga sinabi ng talata, di ba? Balikan natin, mga kapatid. Sinabi ng talata, di ba? Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Oras na nag-ipon ka ng kayamanan doon sa langit, mga kapatid. Hindi tayo iiwan ni pababayaan ng Ama na nasa langit. Sapagkat sinabi nga niya, masiyahan na kayo sa anumang meron sa inyo. Sabi niya rito, masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Ibig sabihin, makontento tayo kung anuman yung meron tayo ngayon, mga kapatid. Huwag na tayong maghangad pa ng mas mataas. Di ba? Isipin nyo na lang, ito ako, idol ko yun. Di ba? Ito, idol ko yung taong yun. Halos lahat nasa kanya na eh. Pero mas naghahangad pa sa ng mas makuha niya
pinakamataas na posisyon. Sipin mo, 8 titulo ang hawak niya sa buong mundo. Naging pastor, naging congressman, naging senador. At ngayon, hinahangad niya na yung pagiging presidente. Nakakalungkot man isipin, mga kapatid. Nagpastor ka na eh. Ako, bilib nga ako sa kanya eh. Nagpastor ka na, bakit pumasok ka pa sa politiko? 'Di ba? Yun ang nakalulungkot dun eh. Nagpastor ka na, nag-aral ka na ng Biblia, pero mas pinili mo pa rin sa dalawa maglingkod. Yun ang nangyayari, mga kapatid, sa kanya, no? Yun ang kalulungkot, pero wala tayong magagawa, mga kapatid. Yun ang gusto niya eh. Mas sinusunod niya, mga kapatid, yung mga naririnig niya kesa sundin niya ang kalooban ng Ama na nasa langit. Napakayaman niya na eh. 'Di ba? Ang yaman-yaman niya na. Nasa kanya na lahat. Pero dahil nga ang tao, sabi nga rito, mga kapatid, ng talata, 'di ba? Ang linaw. Sabi nga rito, masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo, 'di ba? Makontento ka na kung ano meron ka. Pero hindi eh. Ang tao ay walang kasiyahan. Tandaan natin, mga kapatid. Ang mga taong hindi kumikilala, na lubos, na hindi nakakaunawa ng salita, yan po ang mga taong hindi nakukontento. Tandaan natin yan, mga kapatid. Nakakalungkot man isipin, pero yun ang katotohanan, mga kapatid. So tuloy, ang pagkatakot sa Diyos ay pagkakaroon ng malaking paggalang sa Kanya at may malaking epekto ito sa ating uri ng pamumuhay. Totoo naman, di ba, mga kapatid? Oras na meron kang takot sa Diyos, mga kapatid, habang nabubuhay ka sa mundong ito, oras na kumilala ka sa Ama, sa Anak at sa banal na Espiritu Santo, habang nabubuhay ka sa mundong ito, may malaking epekto para sa ito, mga kapatid. Nung una, na isa kang lasinggero, isa kang nagsusugal, isa kang naninigarilyo, pero oras na tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, yung makapangyarihang Ama na nasa langit, at binigyan ka ng gabay ng banal na Espiritu Santo, iiwasan mo, yun yung epekto sa iyo, mga kapatid. Iiwasan mo lahat yun. Tandaan natin, mga kapatid. Yan ang epekto oras na tinanggap mo ang Ama, ang Anak at ang banal na Espiritu Santo. Dahil magkakaroon ka ng paggalang sa Kanya eh. Lalo-lalo sa makapangyarihang Ama eh. Magkakaroon ka ng paggalang sa Kanya eh. Kaya lahat ng ginagawa mong hindi maganda nung panahon na hindi ka pa nakakilala, aalisin mo yun. Tandaan natin yan, mga kapatid. Aalisin mo yung mga bisyo na meron ka noon. Tandaan natin. Sabi nga nila, paano yun? Hindi na talaga nila maalis yung pag-inom, yung paninigarilyo. Hindi rin eh. Nasa tao rin yun, mga kapatid. Nasa tao rin yun. Hindi, wag natin idahilan na, kasi hindi ko na talaga, hindi. Nasa iyo mismo yun. Kung meron kang pagtitiwala sa Diyos at tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, wag mo sasabihin, hindi ko kaya eh. Ikaw mismo ang kikilos. Ikaw mismo ang kikilos. Tandaan natin, mga kapatid. Katulad yung ito, total, wala na rin ang aking ama dito sa lupa, na nasan man sa ngayon, nawa, no? Kahabagan siya na nasa langit, na nung panahon na nakakilala na siya, kasi nga nakaano siya, na bautismuhan siya, no, kay Brad Eli sa dating daan. Sabaga, alam naman niya nung nasa dating daan siya, bawal uminom, bawal manigarilyo. Linggo lang eh. Hindi niya talaga matiis eh. Inom pa rin, sigarilyo pa rin. Binalikan siya ngayon. Nagkasakit siya dahil nga sa sistema ng chemical na ibigay mo, ilang taon ba naman siya nagsimulang uminom. Binata pa siya. Hanggang sa nagkaedad na, inom, sigarilyo, pinalikan siya. Di ba? Sabaga, tayo rin, mga tao, ang nagpapahirap sa ating katawan. Yan ang tatandaan natin, mga kapatid. Kaya nga, oras na nakilala mo si Kristo sa buhay mo, oras na tinanggap mo ang Ama, ang Anak at ang banal na Espiritu Santo sa buhay mo, bibigyan mo ng kahalagahan yung templo kung saan naririto ngayon.
Ito yung templo natin, itong katawan natin, ito yung templo ng Diyos, itong katawan na ito na dapat natin bigyang kahalagahan, na dapat natin wag abusuhin, na dapat natin bigyan natin ng pagpapahalaga sa ating buhay, itong katawan na ito, 'di ba? Kaya nga ang sanhi ng alak, tandaan natin, alak, sigarilyo o anumang bisyo yan na ipinapasok natin sa ating katawan. Tandaan natin, may kapalit yan. Yan ang tatandaan natin, mga kapatid. May kapalit yan na hindi mo alam kung kailan kanya gagantihan. Yan ang tatandaan natin, mga kapatid. So tuloy, ang pagkatakot sa Diyos ay paggalang sa Kanya, pagsunod, pagpapailalim sa Kanyang pagdidisiplina, at pagsamba sa Kanya ng buong takot at pagpipitagan. Amen. Sanawa't sanawa. So dito pinapakita sa atin, mga kapatid, no, oras na magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Tayo yung mga Kristiyano o tayo yung mga tao na may paggalang sa Kanya, pagsunod sa Kanyang kalooban, pagpapailalim sa Kanyang pagdidisiplina, at pagsamba sa Kanya ng buong takot at pagpipitagan. Tandaan natin yan, mga kapatid. So dito pinapakita sa atin ang ating pag-aaral, mga kapatid, na dapat tayo magkaroon ng takot sa Diyos. At yun nga sinasabi ng Panginoong Kristo sa ating mga tao, na mas matakot ka sabi niya, mas matakot sa pumapatay at may kakayahan na itapon ka doon sa impyerno. Walang iba kundi yung Ama na nasa langit. Tandaan natin yan, mga kapatid. So dito nawa, no, mga kapatid, aking pinapaalam sa bawat isa na tanggapin na natin sa buhay natin si Kristo, mga kapatid. Lalo-lalo na sa panahon natin ngayon, bawat bansa na nagkakaroon na ng girian. Sa mga hindi pa nakakilala dyan, mga kapatid, tanggapin natin si Kristo, mga kapatid, sa buhay natin. Sinasabi nga sa 1:3-16, di ba? Sabi nga rito, mga kapatid, no, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So dito pinapaalam lang sa atin dito, mga kapatid, ng Ama na nasa langit sa pamagitan ng Panginoong Kristo, na ang nais ng Ama, sa baga, ang unang umibig sa atin, di ba, ang Ama? So, inibig niya tayo. Ang kanyang layon lang naman, sumampalataya tayo sa kanyang bugtong na anak. Walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Para hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ang nais ng Ama, mga kapatid. Hanggat may oras pa. Kaya nga, pag tinanggap natin ang Panginoong Kristo sa buhay natin, ito naman sinasabi niya sa 1:14-6. Sumagot si Jesus, sa kondaan, ang katotohanan at ang buhay, walang makapupunta sa Ama kundi sa pamagitan ko. Or sa tinanggap natin si Kristo sa buhay natin, lalakaran natin yung kanyang daan na nilakaran. Tatanggapin natin ang katotohanan at makakatanggap tayo ng buhay at hindi tayo makakalalapit sa Ama kundi sa pamagitan niya. Tandaan natin yan, mga kapatid. Oras na, mga kapatid. Habang may panahon, habang binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo dito sa mundong ito. Lalo-lalo na, mga kapatid, sa nangyayari sa bawat bansa. At hanggang ngayon, mga kapatid, di ba? Hindi pa rin talaga natatapos itong coronavirus na ito. Hindi natin alam kung hanggang kailan to, mga kapatid. Nawa, magising na tayo sa katotohanan, tanggapin na natin si Kristo sa buhay natin dahil yun ang kalooban ng Ama na nasa langit. So hanggang sa muli, mga kapatid, no? At bago tayo magtapos, tayo magbigay ng maiksing panalangin sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo. Amang Diyos, kayo po ay nagpapasalamat sa oras ito. Nawa ang bawat isa ay magkaroon ng pagkatakot sa inyong harapan, at nawa ilayo kami sa paggawa ng pagkakasala sa inyong paningin. Patawaran niyo po kami sa aming mga kasalanan habang kami nabubuhay sa mundong ito. Ano man ang nangyayari sa mundong ito, kayo lamang po nakakaalam, Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo. Amang Diyos, idinadalan ko po ang pag-aaral ito at bigyan kami ng kaunawaan sa bawat amin at nasaksihan at talata. Ama, ito'y aking hiningi diadalang sa inyo, Ama, sa pamagitan lamang ng Panginoong Kristo at kasapagabay ng Banal na Espiritu Santo. Maraming salamat po, Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo, sa nawa at sa nawa.
So mga kapatid, ako'y muli nagpapasalamat sa bawat isa. Maraming salamat po mga kapatid sa patuloy na sumusuporta at nakikinig sa mga bawat na ina-upload ko. 1, 2, 3 o 10 man kayo. Maraming salamat. At hindi ang Ama ang siyang nasisiyahan kapag kayo po ay nakakapanood at nakakabasa ng mga talata gamit ang channel ito. Hanggang sa muli mga kapatid, maraming salamat po sa nawa't sa nawa.